Ako nga pala si Archie, taga Muntinlupa. College pa lang ako nung unang beses kong maranasan ang isang bagay na hanggang ngayon, kahit anong pilit ko, hindi ko pa rin kayang ipaliwanag. Mahilig talaga ako manood ng sine, lalo na kapag horror na palabas. Wala akong pakialam kahit mag-isa lang ako. Basta gusto ko maramdaman yung thrill. Isang gabi, naisipan kong dumaan sa Star Mall Alabang kasi doon madalas mura ang sine at malapit lang sa bahay. Alas 8 na ng gabi nung makapasok ako. Hindi masyadong matao sa mall kasi weekday, kaya medyo tahimik na yung paligid. Pagdating ko sa cinema area, bumili agad ako ng ticket. Yung teller sa counter, parang hindi man lang tumingin sa akin. Binigay lang yung stub na parang nagmamadali. Habang umaakit ako sa hagdan papunta sa sinihan, napansin ko na sobrang tahimik. Walang ibang tao sa paligid. Pero nang buksan ko yung pinto ng cinema, aking gulat ko kasi halos kalahati ng seats ay occupied. May mga nakaupo sa magkakaibang rows. Yung iba, nagtatawanan pa at parang normal na nanonood lang ng sine. Nakahanap ako ng pwesto sa gitna. Umupo ako, tapos pinatay ko yung phone ko para mag-focus. Mga 15 minutes na siguro ang nakalipas, pero parang ang weird ng atmosphere. May maririnig akong tumatawa o pumapalakpak, pero pag nililingon ko, wala namang gumagalaw. Lahat ng tao nakatingin lang sa screen, parang nakaprease ang mga mukha nila. Hindi man lang sumasabay ang galaw ng bibig sa tunog ng naririnig ko. May isang babae sa unahan ko, mga 3 rows ahead. Nakaputing damit, mahaba ang buhok niya at mula kanina, hindi siya gumagalaw. Kahit yung leeg, hindi man lang tumiklop. Nakatalikod lang siya, tuwid na tuwid. Medyo kinabahan ako pero pinilit kong wag magpahalata. Bandang kalagitnaan ng pelikula, napansin kong unti-unting nababawasan yung ingay. Yung mga halakhak, palakpak at bulungan kanina, isa-isa silang tumitigil hanggang sa marinig ko na lang yung tunog ng pelikula. Nag-ikot ako ng tingin. Nakaupo pa rin yung mga tao, pero may kakaiba. Lahat sila nakatingin na sa akin. Hindi sa screen, kundi sa direksyon ko mismo. Parang nanigas yung katawan ko. Hindi ko magawang tumayo kasi baka mapahiya lang ako o baka imagination ko lang. Pero ramdam ko, nakatitig silang lahat. Nang biglang nag-full white yung screen, nagulat ako. Akala ko part ng pelikula. Napatakip ako ng mata sa sobrang liwanag. Pagkabukas ng mata ko, ako na lang pala mag-isa sa loob. Walang tao. Wala yung babaeng nakaputi. Wala yung mga nakapaligid sa akin kanina. At ang mas nakakatakot, nasa mismong tabi ko yung stub ng ticket na hawak ko kanina. 2 na siya ngayon. Isa yung akin. At yung parang ticket na may pangalan na hindi ko mabasa dahil parang nakaukit lang gamit ang kuko. Nasa punto na ako na gusto ko nang tumayo at lumabas ng sinihan. Yung liwanag sa screen biglang nag-shutdown, nag-blackout lahat. Ang naiwan na lang ay yung emergency light na kulay pula sa gilid ng pader. Pagtingin ko sa gilid, ako na lang talaga mag-isa. Pero yung ticket stub na kanina kong napansin, hindi nawala sa isip ko. Isa doon, malinaw na sa akin. Pero yung isa, may ukit ng pangalan na parang luma ang sulat. Hindi ko mabasa kung Lucia ba o Lutgarda. Basta babae. Tumayo ako at dumiretso sa exit door sa kanan. Pagkapihit ko ng door handle, hindi gumalaw. Binuhos ko ang lakas ko pero parang bakal na nakasara. Lumapit ako sa kabilang exit, ganun din. Habang hinihila ko yung pinto, may narinig akong boses sa likod ko. Wala ka pang ticket para makalabas.
Nanlamig yung katawan ko. Wala namang tao pero malinaw na malinaw kong narinig. Boses babae, garalgal, parang malapit pero hindi ko makita. Paglingon ko, nagulat ako kasi may mga tao ulit sa mga upuan. Pero hindi sila normal. Nakaupo silang lahat, nakatungo at sabay-sabay bumulong ng hindi ko maintindihang salita. Yung babae na kanina nasa unahan, yung nakaputi, dahan-dahan siyang tumayo. Hindi pa rin gumagalaw yung ulo niya. Nakatalikod lang pero rinig ko yung yabag niya na papalapit sa akin. Tapos bigla siyang huminto. Walang kahit anong tunog, tahimik na tahimik. Nang akala ko safe na, sabay-sabay na nag-angat ng ulo yung mga tao. Kitang-kita ko yung mga mata nila. Puro itim, walang puti. At sabay-sabay silang bumulong. Kasama ka na namin. Bumalik ako sa upuan at naupo na lang. Hindi ko alam kung bakit. Parang hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Parang may malamig na kamay na dumampi sa liig ko. Para akong sinasakal kahit walang nakakakita. Nagpupumiglas ako. Pinilit kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Yung pulang ilaw sa gilid, unti-unting nagdidilim hanggang sa halos wala na akong makita kundi mga aninong nakapaligid. At dun ko naramdaman, may mainit na hininga sa mismong tenga ko. Dito ka na lang. Bulong ng babae. Pagmulat ng mata ko, nasa sahig na ako ng sinihan. Nanginginig, pawis na pawis pero ang mas nakakakilabot, yung ticket stub kanina na may ukit na pangalan, nasa dibdib ko na mismo, nakapatong parang may naglagay habang wala akong malay. At mas lalo akong kinilabutan nang makita ko na malinaw na nakaukit yung salitang Archie. Nang makita ko yung ticket stub sa dibdib ko, na may pangalan ko na mismo ang nakaukit, parang biglang bumagsak ang buong katawan ko sa takot. Nanginginig ako habang pinagmamasdan yon kasi pakiramdam ko, hindi na ako bisita sa lugar na yon. Para bang isa na rin ako sa kanila. Dahan-dahan akong tumayo. Ang mga ilaw sa gilid ng sinihan, wala na. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay yung screen na kumikislap-kislap. Magpapakita ng mga putol-putol na imahe. Sementeryo, mga nicho at mga kandila. Tapos na-realize ko, hindi pelikula ang tumatakbo, parang totoong footage. Lumapit ako at habang papalapit, ramdam ko yung malamig na hangin na parang hinihigop ako papasok. Nakita ko doon ang pangalan ng mga taong parang nakaukit sa lapida. Isa-isa hanggang sa sumunod na lumabas, Archie, 1995. Dito ko na tinakbo yung exit. Pagpihit ko ng pinto, bumukas siya. Pero hindi sa labas ng sinima ako napunta, kundi sa parehong loob pa rin ng sinihan. Bumalik lang ako sa umpisa ng aisle. Narinig ko yung mga yabag sa likod ko. Mabibilis, paulit-ulit. Kasama ka na namin. Kasama ka na namin. Nilingon ko. Nakita ko yung babae na nakaputi. Pero ngayon, nakaharap na siya. Puro dugo ang mukha niya. At wala siyang mata. Tumutulo ang itim na likido mula sa mga butas ng mata niya. Tapos, nakangiti lang siya. Dito na ako tumakbo ng todo. Kahit saan ako lumiko, balik ako ng balik sa parehong lugar. Parang walang katapusan yung sinima. Sa sobrang desperado, naalala ko yung stub. Hawak ko yung akin. At yung may pangalan ko, hindi ko alam kung bakit pero instinct ko na pagsamahin silang dalawa. Pinagdikit ko, sabay sinunog gamit yung lighter na dala ko. Pag-apoy ng stub, biglang yumanig yung buong sinihan. Yung mga upuan gumalaw, parang may lindol. Yung babae sumigaw ng sobrang lakas na halos mabingi ako. Tapos
tapos nag-blackout. Pagdilat ko, nasa labas na ako ng sinima. Nakaupo sa sahig, hawak ang lighter ko na patay na at wala ng ticket stub. Normal na ulit ang paligid. May mga casual na tao, naglalakad at parang walang nangyari. Akala ko tapos na. Pero nung nasa labas na ako, lumapit yung isang trabahador na nag-aayos ng pila at sinabi niya, "Sir, buti nakalabas ka kaagad. Kanina ka pa namin hinahanap." Nagulat ako. Anong ibig mo sabihin? Sir, wala namang palabas kanina. Sarado yung sinima. Nanlamig ako. Hindi ako makapagsalita. Dumiretso na lang ako palabas ng mall. At mula noon, hindi na ako muling naglakas loob na manood ng sine mag-isa. Lalo na sa Star Mall Alabang. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hi, Sir Dave. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ray. Gusto ko lang i-share yung pinaka hindi ko malilimutang karanasan nung nagtatrabaho pa ako sa Star Mall Alabang. Matagal na ako nakakarinig ng kwento na dati raw sementeryo ang natatayuan ng mall na yon. Pero gaya ng iba, tinatawanan ko lang. Kasi iniisip ko, syempre, chismis lang yon. Paano naman magtatayo ng mall kung hindi muna inayos ang mga nakalibing? Pero isang gabi, napatunayan kong totoo pala ang lahat. Utility staff ako dati, kaya kadalasan kami yung pinakang huling umaalis kapag magsasara ang mall. Bandang 11:00 ng gabi, habang naglilinis ako sa may hallway papunta sa sinihan, napansin kong parang may kakaibang amoy sa paligid. Hindi ordinaryong amoy, hindi amoy pagkain, hindi amoy basura, kundi amoy ng kandila na ginagamit sa burol, na may halong amoy ng basang lupa. Napakunot noo ako, kasi imposibleng mangyari yon. Air condition yung lugar at sarado na lahat ng tindahan. Habang naglalakad ako, mas lalong lumakas yung amoy, hanggang sa makarating ako sa dulo ng koridor. Doon ko napansin na may anino. Hugis tao siya, nakayuko, parang may hawak na kamay. Sa una, akala ko may naiwan pang tao o staff. Pero nang igalaw niya ang kamay niya, doon ko napansin na parang may dalang bulaklak. Yung klaseng bulaklak na makikita mo lang sa sementeryo. Napatigil ako, kinilabutan. Pero imbis na lumapit ako, nanatili akong nakatayo at pinakiramdaman yung paligid. Ang tahimik ng buong floor. Wala na talagang ibang tao kundi ako. Biglang narinig ko yung tunog ng yabag. Mabagal, para bang galing sa luma at mabigat na tsinelas. Sunod doon, may humabol ng mahihinang bulong. Parang dasal sa wikang hindi ko maintindihan. Sa mismong oras na yon, nagsimula nang bumilis yung tibok ng puso ko. Kasi ramdam ko na hindi na ako nag-iisa sa lugar na yun. Paglapit ko ng ilang hakbang, mas naging malinaw yung nakita ko. Hindi lang pala isang anino ang naroon. Yung nakita ko matandang babae na nakaputing saya, nakayuko, may hawak na bulaklak. Siya yung nauuna. Pero kasunod niya, dumami ng dumami. Mga kaluluwang nakaputi, may dalang kandila, may ilan na nakabarong, may ilan na nakasuot ng damit na parang luma pa, parang mula pa noong panahon ng Kastila. Ang mga mata nila, wala akong makitang direksyon. Parang blanco. Pero nakatingin lahat sa iisang lugar, yung cinema area. Nung una, hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Pero mabilis kong napansin, hindi sila naglalakad sa normal na paraan. Hindi sila dumadaan sa sahig, kundi dahan-dahan silang lumulusot. Ang ilan, dumadaan sa mismong pader na parang tumatagos. Kinilabutan ako, lalo nang marinig ko yung mga iyak, tunog ng mga batang umiiyak.
Mahina pero malinaw. Sinabayan pa ng mga dasal sa wikang Latin. Hindi ko na alam kung tatakbo ba ako o mananatili. Pero habang nakatayo ako, may boses na dumampi sa mismong tenga ko. Malinaw at malamig. Hindi kami nailipat. Nandito pa rin kami. Nanlamig ako sa narinig ko. Parang nanigas ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko, isa lang akong estatwa sa gitna ng napakadaming mga kaluluwang dumaraan. Lalo akong natakot nung mapansin kong yung matandang babae na una kong nakita. Uminto sa harap ko. Nakatayo lang siya roon. Nakayuko pa rin pero alam kong ramdam niya na nakatingin ako sa kanya. Nakatitig lang ako sa matandang babae. Unti-unti niyang inangat ang ulo niya at halos mapatid yung hininga ko sa nakita ko. Wala siyang mata. Hukay ang dalawang butas sa mukha niya. Puno ng lupa. Pero kahit wala siyang mata, ramdam ko yung tingin niya sa akin. Ang labi niya gumagalaw at isang nakangising puno ng kirot ang bumungad. Ginawa nila kaming pundasyon ng mall na ito. Pagkasabi niya nun, biglang nag-iba ang paligid. Yung koridor, hindi na tiles ang sahig, kundi parang lupa. Amoy nabubulok na katawan ang sumalubong sa akin. At doon ko nakita, mga kamay na lumalabas mula sa sahig. Isa-isa silang kumakapit sa paa ko. Hinihila nila ako pababa. Napapikit ako sa sobrang takot. Ramdam ko yung lamig, yung bigat. Naririnig ko pa yung mga boses nila. Paulit-ulit na nagsasabing, "Sumama ka na sa amin. Sumama ka na." Pero sa sobrang desperado, napasigaw ako. Sabi ko nun, hindi ako kabilang dito. Parang may sumabog na hangin. Biglang nawala lahat. Tahimik ulit ang koridor at ako, nanginginig, pawis na pawis. Halos hindi makapaniwala sa nangyari. Nakita ko na lang sa sahig, may naiwan. Isang kandilang na upos at mismong wax. May nakaukit na mga salita. "Huwag mo kalimutan, nandito pa rin kami." Simula noon, hindi na ako bumalik sa trabaho. Hindi ko na kinaya. Pero hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa Star Mall Alabang, ramdam ko yung bigat ng hangin sa paligid. Minsan, naaamoy ko pa rin yung kandila kahit sa gitna ng maraming tao. At doon ko napagtanto, kahit anong gawin nila, yung mga kaluluwang naiwan sa dating sementeryo, hindi basta-basta mawawala. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.